ang Deklarasyon ng Kalayaan. Noong Hunyo 1776 ay nagpadala ng malaking tropa ang Great Britain sa Atlantiko upang tuluyang durugin at pahinain ang pwersa ng Amerikano. Ang dokumento ay sinulat halos ni Thomas Jefferson, isang manananggol. Paglusob mula sa Canada. Simula noong 1777, sinimulan ng mga British ang pag-atake sa Amerika mula sa Canada. Ngunit sa bawat pagtataka nila, sila ay napipigil ng mga hukbong Amerikano. Ang Continental Army ay lumaki at umabot na sa halos 20,000 sundalo. Noong Oktubre sa taon ding iyon ay nanalo sa labanan sa Saratoga ang mga Amerikano at ito ang naging dahilan sa pagwawasak ng mga pag-atake ng mga British mula sa Canada. Pagtulong ng mga Pransis sa labanan. Ang bansang France ay tradisyonal na kalaban ng British at ang mga French ay naging lihim ng taga-suporta ng mga rebeleng Amerikano simula pa lamang ng labanan. Nagpadala ang France ng mga vapor pandigma upang matulungan ang mga Amerikano sa kanilang pakipaglaban sa mga British. Noong December 1778, inakuha ng mga British ang daungan ng Savannah at nakontrol ng buo ang Georgia. Dahil dito ay naging mahirap sa mga Amerikano upang muling makuha ang Savannah kahit may tulong na nagmula sa mga Pransis. Ang labanan sa Yorktown. Sa pamumuno ng British commander na si General Charles Cornwallis ay nagtangkang sakupin ang Great Britain ang Timog Carolina. Ngunit sa pamamagitan ng magkasamang pwersa ng mga Amerikano at Pransis ay natalo ang British sa labanan ng Kings Mountain. Nag-ipon ng lakas sa kanyang hukbo si General Cornwallis kaya pansamantalang humipil muna sila sa Yorktown. Nagpasya si Washington na talunin ng lubusan ang mga British. Kaya noong Oktubre 1781 ay minabuti ng sumukol ni General Cornwallis at dito ay tuloy nang nakamit ng mga Amerikano ang kanilang kalayaan. Panghagad ng kapayapaan, ang pagkamanalo ng Amerikano sa digmaan ay malaki pagkamangkas sa mga British sa mundo. Sa isang komprensya sa Paris noong 1783 ay formal na tinanggap ng Great Britain ang kalayaan ng kanilang dating kolonya, ang Amerika. Ang digmaan para sa kalayaan ng Amerika ay nagbago sa mukha ng kasaysayan ng mundo sa dahil lang ito ang naging daan sa pagbuo ng isang bagong nasyon. Ang mga ideyang iniwan ng digmaan para sa kalayaan ay naging simbolo at inspirasyon sa maraming mga kolonya na nais lumayo sa kanilang mga mananakop at lalo na sa mga revolusyonaryong Pransis. Mga revolusyonaryong Pransis na ito ang naglunsad ng pagbabagsak sa rehimen ng absolutong monarkiya sa France noong 1789 at nagbuo ng isang republika ng lumao. Mga salig sa pagsiklap ng Revolusyong Pransis. Ilan sa mga ito ay kawalan ng katarungan ng rehimen, posisyon ng mga intelektual sa namamayanang kalagayan, walang hangganang kapangyarihan ng hari, personal na kahinaan ni Haring Louis XV at Haring Louis XVI bilang mga pinuno, at krisis sa pananalapi na kinaharap ng pamahalaan. Ang kalagayan ng lipunang Pransis noong 1789. Simulang taong 1789, ang France ay pinagharian ni Haring Louis XVI, isang Bourbon na ang pamumuno ay absoluto. Ang lipunang France naman ay nahati sa tatlong pangkat na tinatawag na states. Ang unang state ay binubuo ng mga obispo para tilambang mga katungkulan ng simbahan. Ang ikalawang state binubuo ng mga malikang Pransis, samantalang ang ikatlong state ay binubuo ng mga karaming bilang ng mga Pransis. Pagdating noong 1780, kilalakan ng mga pahalang France ng malaking halaga para itaguyod ang pangangailangan ng lipunan. Ang bumubuo ng unang at ikalawang state sa ilalim ng kautusan ng hari ay di binibilang pagbubuhay sa ikalawang state lamang nagbabayad. Ang pambansang asembleya. Upang mabigyan lunas ang kakulangan sa salapi na kailangan ng France ng panahong iyon ay minabuti ni Haring Louis na magdaos ng isang pagpupulong ng lahat ng kinatawan ng tatlong state noong 1789 sa Versailles. Nagpupulong ng hiwalay ang tatlong state. Matapos nito, isa ka pa lamang sila bubuto. Karaniwan na magkatulad ang bubuto ng una at ikalawang state laban sa ikatlong state, kaya naman laging talo ang huli. Dahil dito, humiling ang ikatlong state na may malaking bilang kasama ng mga bourgeoisie na ang bawat delegado ng asembleya ay magkaroon ng tig-iisang boto. Mula sa panukaan ni Abse, silang pare, ideklara ng ikatlong state ang kanilang sarili bilang pambansang assembly noong Hunyo 17, 1789. Inimbitahan nila rito ang una at ikalawang state. Dahil na rin sa panunoy ng ikalawang state, tinuloy pa rin ni Haring Louis XVI ang pagkailaway ng kupulong. Isila ng lugar na dapat sila pagpulungan ng ikatlong state, kung kaya sila ay nagtungo sa tennis court ng palasyo. Maraming mga pare at ilang noble ang sumama sa kanila at hiniling sa hari na bumuo ng isang konstitusyon at nanindigang hindi aalis hanggat hindi na isakatuparan ng kanilang layunin. Ang tennis court oath na nangyari sa Versailles, France. Ang pagbagsak ng Bastille. Nagkaroon ng malaki at popular na suporta sa Paris ang bagong asembleya. Noong Hunyo sa pamamagitan ng payo ni Reina Marie Antoinette, nagpadala ang mga sundalo sa Paris at Versailles ang hari upang payapain ang lumalaganap na kaguluhan. Created using Powtoon.